Sa kalagitnaan ng termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama niya ang bawat mamayang Pilipino sa pagkamit ng tunay na pagbabago. Ngayong 2019, higit pang pinagbutihan ng Pangulo ang paglilingkod sa sambayanan upang isulong ang kanyang mga adhikain para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. Patuloy ang Administrasyong Duterte sa pagtulong sa lahat ng maralitang Pilipino upang mabigyan sila ng pagkakataong maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa paglagda ni Pangulong Duterte sa Magna Carta of the Poor bilang ganap na batas, tiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain, disenteng trabaho, libreng edukasyon, maayos na pabahay at maayos na kalusugan ang lahat ng mga mahihirap na Pilipino. Pinatibay at pinalawak din ang serbisyong hatid ng Pantawid Pamilya Pilipino Programs. Abot kamay na rin ng bawat Pilipinong consumer ang pinababang presyo ng kuryente pagkatapos nagdaan ng Pangulo ang Murang Kuryente Act. Dahil sa pagsisikap ng gobyerno na paunlarin ang pamumuhay sa bansa, bumaba ang bilang ng mga pamilyang nakakaranas ng gutom at libo-libong Pilipino ang nabigyan ng maayos na tahanan. Higit pang pinaigting ng pamahalaan ang kampanya para wakasan ang child labor sa bansa sa pamagitan ng pagtatag sa National Council Against Child Labor. Upang matulungang mabigyan ng trabaho ang mga TESDA graduate, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang paglulunsad sa web-based employment platform na 911 TESDA. Bukod sa pagsugpo sa kahirapan, hindi din matitinag si Pangulong Duterte sa patuloy na paglaban sa katiwalian sa bansa. Tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa Global Corruption Index. Ito na ang pinakamataas na naging pwesto ng bansa simula 2013. Bunga ito ng seryosong pagsawata ng Pangulo sa iba't ibang klase ng korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan. Pinaramdam niya ang kanyang bagsik ng pagsisibaki niya sa pwesto ang mga opisyales at kawani ng pamahalaan na napatunayang sangkot sa korupsyon. Taong bayan na rin mismo ang nagsalita at naghayag ng suporta sa pakikipagdigma ng Pangulo sa iligal na droga sa kabila ng kaliwat kanang batikos tungkol dito. Kung kaya patuloy ring naninindigan ng Pangulo para sa Pilipinas na malaya sa droga at krimen. Sa nakalipas na 3 taon, libo-libong barangay na ang dineklarang drug-free. Bilyong-bilyong halaga ng droga na ang nasabat ng otoridad. Kasabay nito ang pagbaba ng bilang ng mga pamilyang biktima ng krimen. Napagbago ng pamahalaan ang mga dating lulong sa droga. Sila'y tumalikod sa paggamit ng bawal na gamot at sumailalim sa mga